Yun, magandang araw po muli sa ating lahat mga kabayan. Ngayong araw tayo'y magpa-plancha muna at gawa nung natambak na lahat ng aking planchahe, no. Ayan. Yan yung mga nagamit pa ng mga nakaraang guest. Hindi ko pa napaplancha, gabundok. Ayan. Papakita ko sa inyo yung aking gamit na plancha. Ayan. O, kuwan yan na ginhawa namang gamitin, medyo malaki-laki, kaya lang matagal din magplancha. Alright, kung di nyo na itatanong, ayan, pag ako po'y namamlancha rito sa aking ironing area, ako yung merong bodyguard. Itong aking bodyguard neto laging may dalang gitara. Ayan si Bob Marley, binabantayan ako lagi niyan. Pagka ako'y nagpa-plancha, lagi kong kasama dito yan sa aking ironing room. Okay. Let's start. Okay, ayan ganyan lang po paggamit yan. Meron siyang parang pinakatapakan dito. Ayan tatapakan mo ganyan. Pagka yan tinapakan mo, yun iikot na yan, ganun. Okay. Ayan. Ginhawa lang po gamitin. Kaya lang nakakangawit yan pag matagal na kasi masakit sa likod. Okay, umpisa na tayo. Okay, yan mga kabayan, start na tayo. Mag-start na si Kuya Will magplancha. Ayan. Madali lang gamitin yung aking ironing machine. Kaya lang kada subo kailangan tutupiin na agad para hindi maipon. Tsaka maliit yung aking place akapraso table ko, kaya kailangan tutupiin na agad pag na-plancha. Kaya ang aking pa-planchahin. Ito po ginamit ng aming guest nung nakaraang linggo. Walong katao yung gumamit niyan. Kokonti pa yan yung dumating namin kahapon, 10. Ala pa yung mga tuwalya dyan. Yung mga tuwalya na kasabay nito natupi ko na, naitago ko na, nalabada na rin. Pero pag umalis yung mga guest namin sa isang linggo, mas madami yan. Okay, let's start. Turuan ko kayo kung paano gamit ng ironing machine na to. Okay, ayan At yung aking upuan ito para akong nasa office. Ayan Naka-office chair tayo para feeling tayong feeling nag-o-opisina rin ba. Ayan tignan nyo. Alright. Diba? Ayos. Sige, umpisa na. Yan. Ganun lang ang subo. Yung mga sulok ng mga 4 na sulok. Kailangan kundi ng subo maayos para medyo hindi kasi minsan pag di maayos yung pagkasubot, nadaanan ng plancha na lukot din. Yan ganun lang. Para kung nagmamaneho ng dito, kotse may clutch. Yan. Ganyan lang. Tuwing summer, ganyan karami ang aking pinaplancha. Linggo-linggo. Ako pa nga rin pala naglalaban ng mga yan. Hindi kami nagpapalaundry. Pagka nagpa-laundry, matagal pa, pipick upin ko pa yun. Dito, ako na lang din ang naglalaba. Kaya kasi sa laundry, hindi rin natatanggal yung mga manche. Hindi naman sila nagbababad ng mga bedsheet dun. Basta saksak lang na saksak sa washing machine, tapos na. At least dito, pag ako ang naglaba, pag may mancha na, ibababad ko pa. At least hindi aksayado sa bedsheet. Kaya nga natatanggalan natin ng mancha, kinukusot natin ng mano-mano yung mga mancha bago isa lang sa automatic na washing machine. Ayan ganun lang
Itong lamok na ito, nakikisabay mga gat. Lamok, lamok, lamok. Ginawa lang siyang gamitin. No? Mahirap lang isubo dito pagka yung mga gilid may garter. Kailangan babatakin pa. Yun. Oh. Ganun lang. Pagka naisubo mo na, oh, ganyan lang. Tatapakan mo lang. Okay na. Iikot na siyang pusa. Nako, ito kahit mano-mano. Matagal at masakit sa likod. Sa braso. Yeah. Ngayon, pagka medyo may mga lukot-lukot ng konti, pagka mayroong mga lukot-lukot ng konti at ayaw matanggal, ito lang ang katapat niyan, tubig. I-sprayan natin ganyan. Diba? Ganun lang yan. Yun, nag-break lang tayo mga kabayat. Ako'y nagugutom na. Break din pag may time. Hindi naman po pwede hindi ka kakain. Kailangan kakain din pag may time. Kailangan may lakas tayo sa pagtatrabaho. Kaya kailangan laging busog. Yun lang. Wala kang kakainin, hindi ka mabubusog. Kailangan lagi kang may pagkain. Yan. Medyo nangangalahati na tayo ng pinaplantya. After nyan pahinga na tayo at hindi naman tayo po pwede magbasa. Siguradong pasmado abutin natin dito pagka kasi itong mga kabayan, itong plancha na ito mainit ito kasi malaki. Pagka matagal na siyang umaandar, lalo kung naka number 3 yan, mainit. Buti ngayon medyo hindi pa ganun kainit ang panahon. Ako kung summer na talaga, hindi ka tatagal dito na magpa-plancha ng walang tayo, kailangan magpapahinga ka rin. Yung aking gwardiya ay ayaw kumanta. Inip na ako rin ayaw man lang kalabitin yung kanyang gitara mga ngawit ka dyan, Bob Marley. Dapat tumugtog ka man lang nang ako'y malibang. Okay. Ito, medyo mandami-dami pa itong ating paplantsahin na ito. Mga kabayan masin ito, pwede mo naman bilisan to. May na, hanggang number 3 yung ano na to, may speed ito. Kaya lang kasi, pagka masyadong mabilis, ikot niya, hindi rin naman nauunat. Yung hindi nauunat masyado yung mga lukot. Kaya ako lagi lang sa number 1. Yan. Natin to, ngayon.
It's been too long now. I think that I want. I second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer. A few minutes later. Yun mga kabayan, malapit na nating matapos yung pillowcase na planchahin. So for the meantime, tayo magkakape muna at mag-relax ng konti. Yun parang ano lang parang nakaskali lang sa aeroplano Kape po tayo mga kabayan. Yun, sarap. Isang higop, isang pasok dito sa plancha. Yan. Isang higop, isang pasok sa plancha. Ayan lapit na tayo matapos. Pag ito'y natapos, tutupiin. At saka po natin ilalagay sa kanya-kanyang lalagyanan. Ilalagay po sa mga box, sa box na puti na yun. Para ready for the next arrival na yan. Okay, higop uli. Kape. Kainit. Last one. Ayan, mga kabaya, either Monday or Tuesday, malalaman ko na uli kung gaano karaming tao yung dadating namin sa susunod na arrival. Para kailangan ko kasing malaman bago yung arrival nila, para yung mga bedsheet at saka yung mga towel na gagamitin preparado ko na, para pag inakyat ko sa taas, kuha na lang ng kuha, beddings na lang ng beddings. Ganun po ang ginagawa ko mga kabayan. Kung halimbawa 10 katao, dinidetalye ng aking amo yun kung ilang single bed ang kailangan nila at ilang double bed. So bibilangin ko ngayon yun, ganun yung ipiprepare natin mga bedsheet tsaka mga towel na gagamitin ng mga susunod na darating na guest. So yun, tapos na yun natin planchahin ang mga pillowcase. Itutupiin naman natin ngayon. Ito yung mga pillowcase, yan yung sinasabi ko sa inyo na nakuha ng bakal, nasampayan, yan yun, yun, ayun, pwede mo ipaling na ganun yan. Tapos iaayos ko itong aking upuan at tayo ay mag-change ng pwesto. Dito na tayo ngayon sa table. Ayan. Alright. Magtutupi tayo ng mga pillowcase. Habang nagtutupi, ayan ganun ganun lang yan habang tayo nagtutupi, nagkakape, ganyan lang ang buhay natin dito mga kabayan. Kailangan lang maging masaya tayo lagi, maging masaya tayo sa ating mga ginagawa. At kung hindi, malungkot. Ganun lang yun, pag di masaya, malungkot. Tapos hihigop tayo ng kape para mas masaya. Nako, napabilis natin higop ko, mainit. Paso yung dila ko
Mamma mia. Masarap kasing magkape kahit medyo mainit ang panahon eh. Ayan, mga nakasanayan natin mga Pinoy eh. Pag walang ginagawa, lalo kape. Ayan. Ba, hindi na makita yung ating face lock. Face lock, ayan. Yan lang tayo magtupi ng mga pinlansya nating pillowcase. Kailangan naayos din ng konti para naman pag nilagay sa lalagyan hindi malukot. Yun ang inyong Kuya Will, malapit nang matapos magtupi. Hindi na pwedeng magbigay ng jacket si Kuya Will ngayon. Papasummer na mga kabayan eh. Baka kayo magkumbulsyon pa pagka nagpamigay tayo ng jacket. Joke lang. Wala tayong papamigay na jacket. Kailangan mag-subscribe na kayo sa akin para tayo pagpamigay ng jacket. Kape. Ako'y nagkape mga kabayan dahil ako naantok ba rin sa aking ginagawa na sa sobrang dami. Hindi naman pwedeng hindi paplansyahin dahil wala namang ibang magpaplansya nito kung hindi ako rin. Yun ang katotohanan mga kabayan. Kaya kailangan pagtiyagaan. Madali lang naman na solusyon yan kapag inaantok. Ito kape. Pag inaantok magkape, kaya lang wag sosobra, kailangan lang din. Moderate lang din ang pag-inom ng kape. Sa next week, yari ako dito. Nadagdagan yung aming mga tenant, 10 yung dumating. Mas marami pa sa pag ito'y umalis. Mas marami pa plansyahin at lalabang ko. My goodness. Ang inyong Kuya Will. Pag summer lang naman masyadong busy to. Pagka winter hindi masyado kasi wala namang maraming turistang nagpapabook. Pagka winter. Pero meron na ho kami booking ng December. Kaya hindi rin mababakante itong bahay ng aking amo na rin na pinapaupahan. Halos kalimitan every week nagpapalit ng mga guest dito. Pinakamahabang stay ng mga nagpapabook dito 2 weeks. Ayan. 2 weeks, 12 days, ganon. Swerte ko pagka matagal nag-stay dyan, madumi sigurado yung lalabang ko mga bedsheet. Pag saglit lang sila nag-stay, hindi masyadong dumudumi. Yung iba kasing mga nag-stay na matagal, tamad maglaba ng nila, ng ginagamit. Kasi ho dito, ang sistema nung paupahan ng amo ko na ito, parang self-catering siya. Pag sila'y nagpabook na, accommodation lang. Hindi na namin sagot yung pagpapalit ng mga bedsheet, basta ibinigay namin sa kanila yung bahay, malinis, maayos,
So kung gusto nilang magpalaba, pwede magpapalit ng bedsheet, ganoon. Kaya ho doon sa bahay sa taas, may extra washing machine doon. Kung gusto nilang maglaba sa sarili nila, pwede silang maglaba. Pero kalimitan naman hindi naman naglalaba. Pag mga pamilya lang yung pumupunta rito, nagpapabok, yun lang ang naglalaba ng mga damit at saka mga bedsheet. So kaya hindi naman din ako everyday nagpapalit ng mga bedsheet doon sa guest. Depende na lang ho yun kung sila yung magre-request ng magpalit ng bedsheet, pwede naman. Kaya lang kawawa ako doon. Kasi pag everyday ako magpapalit ng bedsheet, everyday din ako maglalaba, everyday din ako magpaplansya. So ayun mga kabayan, ito last na pala to. Okay na natapos din. Alright, tapusin ko na rin yung aking pagkakape. At pagkatapos magkape, ayun pa pala, meron pa pala, hindi pa pala tapos mga kabayan. Meron pa pala, meron pa palang natirang mga tuwalya rito yung mga hindi natupi. Ito pang ano to, pang gamit ng pang baby, maliit na una pang sa baby to. It's been too long now. I think that I want. I second guess you, I second guess me, I second guess. Kung kasi mga kabayan, tuwing madudumihan yung mga towel namin dito, hindi na namin gagamitin at bibili lagi yung amo ko ng pamalit, baka maghirap yun mawalan pa ako ng trabaho. Kailangan may malasakit din tayo sa ating mga trabaho. Di pwede yung ano lang ng sige lang na sige, trabaho. Kailangan tulad niyan, papaupa siya ng bahay. Pagka puro mancha yung mga bedsheet at mga towel at may bibili siya, baka maghirap yun. Baka masisanti na tayo nun at baka magsara. Kabibili lang ng tuwalya, naghirap na. Kaya dapat kuwan lang din. Dali lang naman tanggalan ng plancha yan. Tayo naman mga Pinoy magaling sa pamamaraan. Ka nga. Ayun, kung wala na talagang paraan, wala siyang magagawa. Bumili siya ng bago. Di ho ba mga kabayan? Ganun lang yun. Alright, okay. Tapos na natin tupiin. Ayos. Ayun po mga kabayan, tapos na tayo magplancha ngayon. Ilalagay na natin sa box, i-organize na natin para pag gagamitin sa susunod na arrival next week, alam na natin kung saan natin kukunin yung mga double bed, pang double bed at saka pang single bed. Okay, yung mga pang double dito natin lalagay para madalihin kuhanin. Separate na siya. Yan lang naman, bukurin lang para madali. Mas maganda na rin yung silyado yung lalagyan para hindi maalikabukan. Dito ko na siya nilalagay para madaling kuhanin.
Yun mga kabayan, hindi nagkasya sa isang box kaya dito na lang natin ilalagay, hindi pa naman pupuno. Alam naman natin kung saan kukunin yung mga kuwan eh. Yan. Okay. Ay, ito pa pala. Mali. Okay, yan na lang yan. Yun, 3 box. Mga kabayan. Okay, 3 box yung ating pinlansya ngayon. Araw. Ayan. Lalagay ko na dito. Okay. Ayan, mga kabayan. Yung naplansya natin. Ito. Tsaka ito. Itong isa na to, ito dati na to. Okay. Diyan po nagtatapos ang ating plancha serye ngayong araw. Bye-bye.